Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo mga kapatid mula po dito sa Ambaking Pabo Farm. Ayan, hindi masyadong klaro. So, ngayon, kararating ko lang. May dala po akong 5 sakong budget na patuka ng aking mga alagang pabo. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, kung tutuusin po natin is sobra-sobra po yan sa araw na ito. Yan, sapal ng taho. Sa lahat ng dala ko, yan po yung binili ko. Ito, 50 pesos po ito. So, monthly na po ako nagbabayad sa aking customer ng 1.5. Hindi customer. Tapos, sapal ng taho, sapal ng niyog. Ayun, andun na sa loob. Andun na sa aking gilingan. And then, ito po yung update sa ating mga tanglad na bagong tanim. Ayan. So, naghanda po tayo ng mga ilang tanglad. Ayun. Maraming tanglad. Para sa ganun is yung mga litsong pabo natin na ino-offer. Ayan. Mayroon po tayong magamit. Pero ito, kailangan talaga ito dilig-diligan talaga. Kasi yung area namin mga kapatid, tuwing tag-init, kung hindi natin didiligan, mamamatay po talaga yung mga pananim. Dahil bitaw yung mga bato eh. Ayan. Tapos kasagsagan ng init, hindi talaga makapag-survive. Doon po ako gumigiling ng kanilang mga pagkain. Ayun. Ito, yung dala ko ngayon, gulay. Halo-halo na po na gulay, kangkong, puno ng kangkong, kamatis. Yan, maraming dala kong kamatis ngayon. Nagtutubig na yun eh. Dahil sa sobrang dami. Ayan, andyan sa loob. Tapos saging. Ito, saging ko ito mga kapatid. Saktong-sakto yan, hahatiin 2 balde, 1 balde sa umaga. Tapos 1 balde rin sa hapon. Sa ganitong paraan is nakakatipid po ako ng patuka sa aking alagang pabo mga kapatid. Yung mga sisiw na lamang po yung aking pinapatuka ng Integra 1000 dahil pagdating sa sisiw hindi po pwede itong ganitong mga pagkain eh. Ayun, masisira yung kanilang bituka, magkakaroon ng cancer, minsan na mamatay. Alin, mayroon din ako na dadala ng mga kagaya nito, tanglad. Kasi yung mga tuyong tanglad na po doon sa mga pinagkukunan ko ng gulay is kanila pong binibigay. Ito naman po yung aking seeder mga kapatid, yung update sa aking seeder. Sobrang tanda na po nito. Nasa going 3 years na ata ito eh. Yung pinakabakal niya talaga na tawag nito, pundasyon is nalalanta na po. Itong guard, ito fiberglass na po yan mga kapatid. Yung lantang bakal tinakpan ko ng fiberglass. Yung pinaka-stand niya na lamang po ang bakal dito. Pero ito fiberglass na po ito. Lanta na yung kanyang parang lamisa. Pero itong itaas is fiberglass po yan. Ganun talaga eh. Kailangan natin magpursigi, pagtiyagaan. Kung mapakinabangan pa is tuloy pa rin tuloy. Ayun, tuloy lang talaga eh. Tapos ayan. Sa ngayon is kasalukuyan na po akong gumagamit ng mais. Ito po yung maganda dahil mayroon na po akong ginagamit na mais. Ayan. So yung mga pabo natin na panglitson, sure ball, mabibigat na po sila dahil mais na eh. Sa ngayon hindi muna ako gumamit ng bagaso. Pero kalaunan, pag lalo pang dumami itong pabo natin, paparating na po yung December, posible po na magdagdag uli ako ng bagaso para na sa ganun is maparami yung kanilang pagkain. Ayan. Pero kagandahan, hindi na masyadong marami yung bagaso. Kasi yung bagaso, sa totoo lang po, nakakatulong yan na mabusog yung ating mga alagang pabo. Pero hindi po yun nakakapagpabigat talaga. Ayan. Base po sa aking experience, nakakapagpabusog po sila sa ating alagang pabo. Pero ayun nga, kung purong bagaso naman, payat po yung ating alagang pabo. Magtataka na lang tayo doon sa gilid,
may mahina, malungkot ng ating kapain, sobrang payat pala. Ayan. Pero ayun, marami pong factor na posible pong nangyari sa kanya, either may tama yung atay. Basta marami po talaga mga kapatid. Pero gano'n pa man, salamat po sa Diyos mga kapatid, dahil ayun, pagdating po sa patukan ng aking alagang pabo sa ngayon, hindi na po ako masyadong namumroblema. Dahil katunayan, sobra-sobra na po. Akin na lamang pong tinatapon yung ibang gulay kasi nga ayun, pag sobra naman yung aking ibinibigay, mas lalong masasayang. Kumbaga, sakto lang po talaga. Nasa sa atin na po kung paano natin i-adjust. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos. Lagi niyo pong tandaan ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. Pag-ibig!